Sa edad kong 23, so 23 years old pa lang po ako. May 2 taon matapos yung aking college degree. May isang dekada after kong graduate dito sa Luis Elementary School. Napakalayo po nung aking tatahakin para masabi kong matagumpay na ako. In short, tulad ng sinasabi, marami pa akong makain ng bigas. So, hindi ko pa rin po tinitirahan ng aking dream house. Hindi ko pa mayaman yung aking dream car. Magagalit yan. Siguro, nasa akin na yung dream job ko at yung dream na kita o sahod. Pero yung schedule ko, hindi ko pinapangarap yung schedule ko. Kaya nagulat po ako nung alawin ko ako bilang tagapagsalita sa palatuntunan ito. Mag-share daw po ako ng payo sa mga graduate. Pero naisip ko, siguro pwede na. Dahil hindi ko naman, kumbaga, meron na rin ang karampatang karanasan para kahit pa paano ma-share sa mga magtatapos. Aminin ko po, nung graduate ako 10 years, 11 years ago, hindi ko po matandaan kung sino yung nag-speech sa amin. Hindi ko rin po matandaan kung ano yung mga mensahe niya, pero sigurado po akong inspiring yun. Kaya napakahirap po sa akin gumawa ng mensahe para sa mga magulang, para sa mga magsisipagtapos. Dahil gusto ko pong matandaan nila after 5 years, after 10 years, after 15 years. So para po madaling matandaan, bibilisan po natin, as gagawin ko na lang po itong acrostic. Acrostic na laging usually pinapagawa sa mga bata kapag may programa. Acrostic, ito po yung mga salita o isang word na bawat letra ay may ibig sabihin. So ito po ang mensahe ko sa mga bata. Para sa mga magsisipagtapos, tandaan niyo po ang salita, saya. Saya, S. Una, salitang para S para sa salitang special. Dahil bawat isa po sa inyo, hindi man kayo nakakuha ng karangalan, hindi man kayo leader ng kung anumang organisasyon, o hindi man kayo naging perfect sa examination, tandaan niyo po, lahat po tayo may special na kakayanan. Sa pagtatanim man yan, o sa sports, tandaan po natin na hindi lang pang akademiko yung dapat natin pinag-e-excellan. A para sa salitang aim high. Ika nga nila hindi bawal ang mangarap. Para ulit-ulit natin naririnig. Pero kung mangarap na po tayo, mangarap na tayo ng mataas. Hindi ko rin po sasabihin hindi hadlang kahirapan sa pangangarap. Dahil sa totoo lang po, hadlang po talaga ito. Pero ito po yung susubok sa atin para maging matatag. Ito po yung kumbaga sa challenge sa atin. So, dun sa mga ibang magulang o sa mga mag-aaral na parang pinapahirapan yung estado sa buhay. Ganun po talaga eh. So, magiging papaisipin na lang ba natin na tayo laging hirap, laging walang makain o walang baon. Gawin po natin itong isang hamon. Why para sa salitang yes? Yes, dahil sa lahat ng bagay, matuto tayong sumuko. Sa kung ano man yung ibinigay sa ating hamon, huwag po tayong sumuko agad. Huwag po tayong mag-alinlangan sa ating sarili. Sa mga bata, kung meron kayong gustong gawin, huwag tayong panghinaan ng loob. At isa pang A, kasi S-A-Y-A, saya. Last A is para sa salitang alay. Tama yung sinabi kanina nung nagkaroon ng unang karangalan. A, alay. I-alay nyo yung mga natamo nyo, yung karangalan nyo sa inyong mga magulang. Pero at the same time, i-alay din natin ito sa ating bayan. Huwag tayong, kumbaga, maging makasarili. Para naman po sa mga magulang, hindi pa po ako magulang. So, medyo mahirap po sa akin magbigay ng payo. So, hindi po ito payo, or on parang reminder sa inyo po. Bilang isa na naman po akong anak, at yung mga magulang ko po ay, masasabi ko hindi naman perfectong mga magulang, pero naging katuwang ko po sila at ng aking mga kapatid at ng aking pamilya para makatapos ng pag-aaral at para kahit pa paano makaraos.
Para sa mga magulang para sa mga magulang pag-asa, PAG-ASA. Unang P, para sa salitang patience, pasensya. Alam po natin yan. Pero medyo mag-focus po ako sa mga grado ng ating mga anak. Pagpasensyahan po natin ang mga bata, hindi po ibig sabihin na bagsak sila, mababa ang kanilang grado, posible hindi sila nag-aaral. Huwag po sana natin ikahon sa mga numero, sa mga grado, ang kanilang kakayahan. Dahil naniniwala po kung hindi lang po grade ang nag-determine sa kinabukasan ng bata. Huwag po tayong maging masyadong pahirap o kumbaga huwag po natin silang masyadong dikdikin. Parang, anak, dapat line up ganito ka, line up ganyan ka. Mahirap pong ma-pressure ang mga estudyante. Alam ko na pagdaanan niya rin po yan. So, kumbaga, pinapalay ko. A for availability. Napakalaga po na lagi kayong nasa kanilang tabi. Pero aanin naman po nila yung availability ninyo kung kulang po tayo sa letter G. G for guidance. At A for pagiging attentive. Or yung pagiging alam natin kung ano mang pangangailangan nila. S para sa support. Kahit ano pa mang natatanong nila sa eskwelahan, maging pasalamatan na rin po natin sila. Dahil sigurado naman po ako na ginagawa nila yung lahat para ma-achieve ito. Support sa kahit anuman pong larangan na gustuhin nila, kung ayaw man natin, baka pwedeng subukan po muna natin sila pasalin dito. Kung gusto nilang maging doktor, kung ano mang profesyon, supportahan po natin sila. Pero kung medyo hindi po natin type ang kanilang nais, baka pwedeng bigyan natin sila ng chance. At huling A, para sa salitang pag-asa, is for the word awesome. Awesome. Alam ko po lahat ng mga magulang bawat sa inyo may kanya-kanyang style ng paraan ng paggabay sa inyong mga anak. Wala pong mali, wala pong tama. Alam ko naman pong lahat ginagawa niyo para sa kanila. So, in the end, sana maging isang awesome parent po tayo sa kanila. So, saya para sa mga bata, pag-asa para sa mga magulang. Kaso mukhang mahirap pa rin tandaan yung mga meaning ng SAYA, PAGASA. Kaya, tandaan lang po natin na pag may saya sa pag-aaral ng mga bata, malaki po ang pag-asa nila magtagumpay sa buhay. Maraming salamat po.